pinakadulo ng isang makipot at maputik na landas, nakatindig ang isang lumang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Kapag umuulan, ang bubong nito'y tumutugtog ng malungkot na himig. Tila ba nakikiisa sa lungkot ng batang nakatira roon. Sa umaga, tila payapa ang paligid. May huni ng ibon, may mahinang ihip ng hangin, at may araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga puno. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, ang kapayapaang iyon ay isang ilusyon lamang. Ang batang lalaki ay si Daniel, 10 taong gulang, payat, maputla, at may mga matang tila laging nagmamasid sa isang bagay na hindi nakikita ng iba. Maaga siyang nagigising, hindi dahil sa alarm clock o tawag ng ina, kundi dahil sa takot. Takot na baka hindi niya magampanan ng mga gawain sa oras. Takot na baka muli siyang mapagalitan. Takot na baka ang isang pagkakamali ay maging dahilan ng isa na namang hapdi sa kanyang balat at puso. Ang kanyang ina, si Aling Marta, ay kilala sa kanilang lugar bilang isang babaeng matapang at masipag. Ngunit sa likod ng kanyang imahe sa labas, may isang katotohanang hindi alam ng karamihan. Ang kanyang mga salita ay madalas na parang matutulis na kutsilyo. Hindi man nakikitang sugat, ngunit malalim kung makatarok. At kung minsan, ang kanyang galit ay hindi natatapos sa mga salita lamang. Daniel, bakit hindi pa tapos ang paghuhugas mo ng pinggan? Sigaw ni Aling Marta mula sa silid. Po, malapit na po. Mahina, ngunit malinaw na sagot ng bata. Pinipilit niyang maging maingat. Bawat plato ay hinahawakan niya ng tila ito'y gawa sa salamin. Bawat kutsara at tinidor ay iniisa-isa niyang inilalagay sa tamang lalagyan. Ngunit gaano man siya mag-ingat, may mga araw na tila ang mundo'y nakikipaglaro sa kanya. Isang baso ang dumulas sa kanyang kamay. Bumagsak ito sa semento at nabasag sa maliliit na piraso. Saglit na natigilan si Daniel. Parang tumigil ang oras. Narinig niya ang mabibigat na yabag ng kanyang ina papalapit. Anong ginawa mo? Malamig na tanong ni Aling Marta. Nadulas po. Nanginginig na sagot ng bata. Hindi na siya naghintay ng susunod na mangyayari. Sanay na siya. Sanay na sa galit, sa paninisi, sa bigat ng kamay na hindi marunong magaruga. Ang bawat araw ay tila pagsubok na kailangan niyang lampasan ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, umupo si Daniel sa likod ng bahay. Malapit sa isang matandang puno ng balete. Ito ang kanyang kanlungan. Dito siya umiiyak ng tahimik. Dito niya ibinubulong ang mga salitang hindi niya masabi sa kahit kanino. Kung may makikinig lang sana, mahina niyang sabi sa hangin. Hindi niya alam na ang punong iyon ay hindi pangkaraniwan. Sa ilalim ng mga ugat nito, sa isang lihim na lungga na hindi nakikita ng tao, may 2 nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanya. Sila ay mga duwending puti. Maliit, mapuputi ang kasuotan, at may mga matang kumikislap na parang bituin sa gabi. Hindi sila tulad ng mga kwentong nakakatakot na ikinukwento ng matatanda. Sila ay tagapangalaga ng mga pusong inosente, mga bantay ng mga batang inaapi ng kapalaran. Ang una ay si Amihan, tahimik at mapagmasid. Ang ikalawa ay si Liwanag, masigla at may pusong madaling maantig. Hindi na tama ang nangyayari, bulong ni Liwanag habang pinagmamasdan si Daniel mula sa pagitan ng mga ugat. Matagal na natin siyang tinitingnan, sagot ni Amihan. Ngunit hindi tayo maaaring basta makialam. May batas ang ating lahi. Ngunit siya'y isang bata, maring tugon ni Liwanag.
Ang kanyang puso'y mabuti. Hindi niya kasalanan ng kanyang dinaranas. Sa ibabaw, hindi alam ni Daniel na may mga matang nagbabantay sa kanya. Hindi upang husgahan, kundi upang umunawa. Lumipas ang mga araw na tila pare-pareho lamang. Paaralan sa umaga, gawain sa bahay sa hapon, at katahimikan sa gabi. Sa eskwela, tahimik si Daniel. Hindi siya palaimik, ngunit matalino. Madalas siyang purihin ng kanyang guro dahil sa maayos niyang sulat at malinaw na pagsagot. Ngunit kapag oras na ng uwian, ang kanyang mga hakbang ay bumabagal. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pangambang naghihintay sa kanya sa bahay. Isang hapon, matapos ang isa na namang araw ng pagod at pangamba, umupo muli siya sa ilalim ng balete. Ang araw ay papalubog na at ang langit ay kulay kahel at lila. Gusto ko lang naman maging mabuting anak, bulong niya. Bakit parang kulang pa rin? Sa ilalim ng lupa, napayuko si Amihan. Malinis ang kanyang puso. Anya, napapikit si Liwanag. Tila nag-iisip ng malalim. Kung hindi tayo kikilos ngayon, sabi niya, maaaring tuluyan ng mamatay ang liwanag sa kanyang mga mata. Nagkatinginan ng dalawang duwende. Alam nilang ang bawat pakikialam ay may kapalit. Ngunit alam nilang ang pagtahimik ay maaaring mas mabigat na kasalanan. Sa unang pagkakataon, isang munting liwanag ang sumingaw mula sa pagitan ng mga ugat ng balete. Panayad at halos hindi mapansin. Umangat ito sa hangin at tumikit sa balikat ni Daniel. Napatingin ang bata sa paligid. May, nakita ba ako? Tanong niya sa sarili. Saglit siyang nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi tulad ng hapdi ng takot, kundi init ng pag-asa. Isang pakiramdam na tila may nagsasabing hindi siya nag-iisa. Sa ilalim ng lupa, mahina ngunit malinaw ang tinig ni Amihan. Simula na ito, at sa tabi niya ngumiti si Liwanag. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakatulog si Daniel nang hindi umiiyak. Ngunit hindi niya alam. Ang tunay na pagbabago ay hindi dumarating ng biglaan. Ito'y dumarating ng dahan-dahan tulad ng liwanag ng bukang liwayway. At ang dalawang duwending puti ay handa nang tuparin ang kanilang tungkulin. Kahit pa ang kapalit nito'y higit pa sa kanilang inaakala. Kinabukasan, nagising si Daniel na may kakaibang pakiramdam. Hindi na gaanong mabigat ang kanyang dibdib, bagaman naroon pa rin ang pangamba sa bawat paggalaw sa loob ng bahay. Tahimik siyang bumangon at inayos ang higaan tulad ng nakasanayan. Maingat ang bawat kilos, tila ba ang hangin mismo ay maaaring magdala ng galit. Sa kusina, naghahanda na si Aling Marta. Hindi siya nagsalita nang makita ang anak. Isang malamig na tingin lamang ang iginawad niya rito bago muling ibinaling ang pansin sa niluluto. Pumasok ka na. Huwag kang magpapahuli. May niyang utos. Opo, sagot ni Daniel. Habang naglalakad papunta sa paaralan, napansin niyang tila mas maliwanag ang paligid. Ang sikat ng araw ay tila mas mainit. Ang hangin ay mas banayad. Subalit, sa tuwing may isip niya ang pagbabalik sa bahay, mamaya, ang liwanag na iyon ay napapalitan ng anino. Sa ilalim ng matandang balete, may dalawang nilalang na tahimik na nag-uusap. Ramdam niya ang ating presensya, sabi ni Liwanag, habang nakaupo sa isang ugat na tila upuan. Kaunti lamang, tugon ni Amihan. Hindi pa siya handa na makita tayo. Ang lungga sa ilalim ng puno ay hindi pangkaraniwan. May mumunting ilaw na tila alitap-tap na nakapirmi sa hangin. Ang mga dingding ay kumikislap na parang may nakatagong kristal.
Doon naninirahan ng 2 duwending puti. Mga tagapangalaga ng mga batang ang puso'y hindi pa nadudungisan ng galit. Hanggang kailan tayo magmamasid? Tanong ni Liwanag. Hanggang sa sandaling kailanganin niya tayo, sagot ni Amihan. Ngunit hindi tayo maaaring makialam ng walang dahilan. Hindi pa ba sapat ang kanyang pagdurusa? Napatahimik si Amihan. Alam niyang tama ang kasama, ngunit ang batas ng kanilang lahi ay malinaw. Ang mga duwende ay hindi maaaring makialam sa buhay ng tao maliban kung may malinaw na pahintulot ang kapalaran. Isang hudyat na ang balanse ay tuluyan ng nasira. Pagsapit ng hapon, bumalik si Daniel sa bahay, napagod ngunit tahimik. Muli siyang naglinis, nagsaing, at nagayos ng mga gamit. Wala siyang reklamo, hindi siya sumasagot. Ang kanyang katahimikan ang nagsilbi niyang panangga. Ngunit sa gabing iyon, muling sumiklab ang galit ni Aling Marta. Isang maliit na pagkukulang lamang, hindi sapat ang alat ng ulam. Ngunit naging dahilan iyon ng malupit na pananalita. Wala ka nang ginawang tama, sigaw niya. Napayuko si Daniel. Hindi siya umimik. Sa loob-loob niya, paulit-ulit ang isang tanong. Kailan kaya ako magiging sapat? Tumakbo siya palabas ng bahay at dumiretso sa ilalim ng balete. Ang gabi ay tahimik at ang buwan ay nakasilip sa pagitan ng mga sanga. Doon siya umupo at mahigpit na niyakap ang sarili. Pagod na po ako, bulong niya sa dilim. Kung may nakakarinig man, tulungan niyo po ako. Sa sandaling iyon, isang malamig ngunit banayad na hangin ang umihip. Ang mga dahon ng balete ay marahang kumaluskos. Sa ilalim ng lupa, nagningning ang mga kristal sa lungga. Narinig mo ba iyon? Tanong ni Liwanag. Oo, sagot ni Amihan. Iyon ang hudyat. Sa unang pagkakataon, ang 2 duwende ay lumabas mula sa kanilang lungga. Maliit sila, kasing laki ng isang palad. Ngunit, ang kanilang anyo ay kumikislap sa puting liwanag. Ang kanilang mga kasuotan ay tila hinabi mula sa sinag ng buwan. Dahan-dahan silang umakyat sa isang ugat at sumilip sa likod ni Daniel. Hindi sila nakikita ng karaniwang mata. Ngunit ang pusong puno ng dalisay na panalangin ay kayang makaramdam ng kanilang presensya. Daniel, marahang tawag ni Liwanag. Bagaman hindi ito isang tunog na maririnig ng tainga kundi ng puso. Napahinto ang bata. Napatingin siya sa paligid. May nagsalita ba? Isang mumunting liwanag ang umikot sa kanyang harapan. Hindi ito nakasisilaw, kundi parang alitap-tap na mas maliwanag. Huwag kang matakot, bulong ni Amihan. Napatayo si Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, ngunit hindi ng takot. Sino kayo? Tanong niya. Halos pabulong. Unti-unting nagpakita ang 2 duwende. Maliit, maputi, at may mga matang puno ng kabutihan. Kami ang mga bantay ng mga pusong hindi sumusuko, sagot ni Liwanag. Hindi makapaniwala si Daniel. Iniisip niyang baka siya'y nananaginip. Ngunit, ang lamig ng hangin at ang init sa kanyang dibdib ay tunay. Bakit ninyo ako pinapansin? Tanong niya. Lumapit si Amihan at tumayo sa isang ugat na halos abot ng kanyang kamay. Dahil narinig namin ang iyong panalangin, sagot nito. At ang iyong puso ay hindi pa nababalot ng galit. Napaluha si Daniel, ngunit sa pagkakataong iyon, ang kanyang mga luha ay hindi dahil sa sakit. Ito'y dahil sa unang beses, may nakinig. Huwag kang mawalan ng pag-asa, sabi ni Liwanag. Hindi ka nag-iisa. Matutulungan niyo po ba ako? Mahinang tanong niya. Nagkatinginan ng 2 duwende. Tutulungan ka naming maging matatag, sagot ni Amihan. Ngunit tandaan mo, Daniel, ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob mo. Ang hangin ay muling umihip
at ang liwanag sa paligid nila ay tila mas luminaw. Sa gabing iyon, sa ilalim ng balete, nagsimula ang isang lihim na pagkakaibigan. Isang ugnayang magbibigay kay Daniel ng pag-asa sa gitna ng dilim. Ngunit sa loob ng bahay, si Aling Marta ay nakatanaw sa bintana. Hindi niya nakikita ang mga duwende, ngunit may kakaiba siyang naramdaman. Parang may nagbabantay. At sa unang pagkakataon, may bahagyang takot na sumilay sa kanyang mga mata. Mula ng gabing iyon sa ilalim ng balete, may nagbago kay Daniel. Hindi pa man nawawala ang bigat ng kanyang mga suliranin, may mumunting lakas na unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung paano, ngunit sa tuwing naaalala niya ang dalawang duwending puti, tila may mainit na kamay na marahang humahawak sa kanyang puso. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Tahimik pa ang bahay. Ang liwanag ng umaga ay marahang sumisilip sa mga siwang ng dingding. Bumangon siya at nagsimulang magwalis sa sahig. Ang bawat galaw ay maingat. Ngunit hindi na tulad ng dati na puno ng takot. May pag-asa sa kanyang mga mata. Munting liwanag na hindi basta napapawi. Sa ilalim ng balete, nakamasid sina Amihan at Liwanag. Ramdam mo ba ang pagbabago? Tanong ni Liwanag habang nakaupo sa isang nakausling ugat. Tugon ni Amihan. Ang liwanag sa kanyang puso ay nagsisimula ng lumakas. Ngunit, hindi pa tapos ang kanyang pagsubok. Tahimik na tumango si Amihan. Alam nilang ang kanilang presensya ay hindi sapat upang agad mabago ang takbo ng kapalaran. May mga sugat na kailangang unti-unting maghilom. May mga pusong kailangang matutong magmahal muli. Sa loob ng bahay, napansin ni Aling Marta ang kakaibang katahimikan ni Daniel. Bakit parang ang saya mo? Tanong niya. May bahagyang pagtataka sa tinig. Hindi po, sagot ni Daniel. Bahagyang napayuko. Hindi siya makapagsabi ng totoo. Paano niya ipaliliwanag ang dalawang nilalang na tanging siya lamang ang nakakakita? Paano niya ipaliliwanag ang liwanag na hindi nakikita ng mata kundi nadarama lamang? Lumipas ang mga oras. Sa paaralan, mas naging masigla si Daniel sa pagsagot sa klase. Napansin ito ng kanyang guro. Daniel, magaling ang iyong paliwanag, wika ng guro. Ipagpatuloy mo iyan. Isang simpleng papuri, ngunit sa batang sanay sa paninisi, ito'y tila isang kayamanang walang kapantay. Umuwi siyang may dalang ngiti. Ngunit pagdating ng hapon, muli siyang humarap sa realidad ng kanyang tahanan. May mga gawaing kailangang tapusin. May mga utos na kailangang sundin. Habang naglalaba sa likod ng bahay, biglang dumilim ang langit. Nagsimulang umambon. Mabilis niyang tinipon ang mga sinampay at isinilong sa bubong. Sa pagmamadali, nadulas siya at napaupo sa basang lupa. Mula sa bintana, nakita siya ni Aling Marta. Hindi ka man lang mag-ingat! Sigaw nito. Muling bumalik ang pamilyar na takot sa dibdib ni Daniel. Ngunit, bago pa man siya tuluyang lamunin ng pangamba, isang banayad na liwanag ang kumislap sa gilid ng kanyang paningin. Naroon sina Amihan at Liwanag, nakatayo sa isang bato malapit sa kanya. Hindi sila nakikita ng kanyang ina. Tumayo ka, marahang sabi ni Liwanag. Kaya mo yan, dagdag ni Amihan. Huminga ng malalim si Daniel at dahan-dahang tumayo. Hindi siya sumagot sa sigaw ng ina. Hindi siya umiyak. Tahimik lamang siyang nagpatuloy sa kanyang gawain. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagpatnag. Sa ilalim ng balete ng gabing iyon, muling nagkita ang bata at ang dalawang duwende. Salamat po, sabi ni Daniel habang nakaupo sa damuhan. Hindi kami ang dapat mapasalamatan, tugon ni Amihan. Ikaw ang tumayo. Ngunit natatakot pa rin ako. Paggamin niya, ang tapang
wika ni Liwanag, ay hindi kawalan ng takot. Ito ay ang pagpili na kumilos kahit may takot. Napaisip si Daniel. Hindi pa niya lubos na uunawaan ng mga salitang iyon, ngunit naramdaman niya ang bigat at kahalagahan nito. May dahilan kung bakit ka dumaraan sa pagsubok na ito, dagdag ni Amihan. Hindi upang sirain ka, kundi upang patatagin. Pero bakit po ang nanay ko? Hindi niya natapos ang tanong. Nagkatinginan ng dalawang duwende. May lungkot sa kanilang mga mata. May mga pusong nasugatan din noong sila'y bata pa, sagot ni Liwanag ng marahan. At kung hindi iyon gumaling, ang sugat ay naipapasa. Tahimik si Daniel. Sa unang pagkakataon, hindi lamang sakit ang naramdaman niya, kundi pag-unawa. Hindi mo kailangang akuin ang galit ng iba, sabi ni Amihan. Ang puso mo ay sa iyo, ingatan mo iyon. Ang mga salita ng duwende ay tila mga butil na itinanim sa kanyang isipan. Ngunit habang sila'y nag-uusap, may aninong gumalaw sa di kalayuan. Isang malamig na hangin ang umihip, hindi tulad ng dati. Ang mga dahon ng balete ay kumaluskos ng mas malakas. Napalingon si Liwanag. May nakikiramdam, bulong nito. Hindi tayo nag-iisa, sagot ni Amihan. Hindi pa alam ni Daniel ang ibig sabihin ng kanilang mga salita. Ngunit, naramdaman niya ang biglang paglamig ng paligid. Sa gabing iyon, habang siya'y natutulog, isang panaginip ang dumalaw sa kanya. Isang panaginip ng isang liwanag na pilit pinapatay ng maitim na anino. At sa ilalim ng balete, ang dalawang duwending puti ay nanatiling gising, handang ipagtanggol ang batang kanilang pinili. Sapagkat nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok. Nagising si Daniel kinabukasan na may bakas pa ng panaginip sa kanyang isipan. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nakita. Isang liwanag na tila siya mismo at isang maitim na anino na pilit itong nilalamon. Ang pakiramdam ay hindi basta bangungot, tila isa iyong babala. Tahimik ang umaga. Ngunit sa kanyang dibdib, may bahagyang kabigatan. Sa ilalim ng balete, seryoso ang mukha ni na Amihan at Liwanag. Mas lumalakas ang anino, sabi ni Liwanag. Matagal na itong nakapaligid sa bahay, tugon ni Amihan. Pinapakain ito ng galit at puot. Galing ba iyon sa kanyang ina? Tanong ni Liwanag. Hindi lamang sa kanya? Paliwanag ni Amihan. Ang mga sugat na hindi naghihilom ay nagiging pintuan. At kapag masyadong maraming pait sa isang tahanan, may mga nilalang na naaakit. Hindi karaniwang nilalang ang tinutukoy nila. Hindi ito ganap na espiritu, ni hindi rin tao. Isa itong anyo ng dilim na nabubuhay sa takot at galit. Walang hugis, ngunit may presensya. Sa bahay, abala si Daniel sa pag-aayos ng mga gamit. Hindi siya makatingin ng tuwid sa kanyang ina. May kakaiba siyang nararamdaman tuwing malapit ito. Parang may malamig na hangin sa pagitan nila. Bakit ganyan ka kung makatingin? Matalim na tanong ni Aling Marta. Wala po, sagot niya agad. Ngunit napansin niya ang kakaibang pagdilim ng sulok ng silid. Isang saglit na anino ang tila gumalaw sa pader, kahit walang bagay na maaaring lumikha nito. Napakurap siya. Wala na. Pagpasok niya sa paaralan, pilit niyang inalis sa isip ang nakita. Ngunit nang pauwi na siya, napansin niyang tila mas tahimik ang paligid kaysa dati. Ang mga ibon ay hindi umaawit. Ang hangin ay mabigat. Sa ilalim ng balete siya dumiretso, tulad ng nakagawian. Naroon na sina Amihan at Liwanag. Naghihintay. May kakaiba po akong nakita, bungad ni Daniel. Anino? Sagot ni Amihan bago pa man niya maipagpatuloy. Napatango si Daniel. Ano po iyon? Isang anyo ng dilim, paliwanag ni Liwanag. Hindi ito basta multo o engkanto. Ito ay nabubuo
mula sa galit na matagal ng kinimkim. Delikado po ba iyon? Nagkatinginan ng dalawang duwende. Hindi hanggat matatag ang iyong puso, sagot ni Amihan. Ngunit kapag pinayagan mong lamunin ka ng takot o galit, doon ito lalakas. Tahimik na napayuko si Daniel. Minsan po, gusto ko na ring magalit. Natural iyon, wika ni Liwanag. Ngunit, may pagkakaiba ang pagdama ng galit at ang pagpiling manatili rito. Habang sila'y nag-uusap, unti-unting dumilim ang paligid kahit hindi pa dapit hapon. Ang hangin ay naging malamig. Sa likod ng puno, isang maitim na usok ang marahang umangat mula sa lupa. Wala itong malinaw na anyo, ngunit ramdam ang bigat ng presensya nito. Lumayo ka sa amin, mariing wika ni Amihan. Napaurong si Daniel. Hindi niya man nakikita ng buo ang nilalang, ay ramdam niya ang panganib. Isang malamig na bulong ang dumaan sa kanyang isipan. Hindi ka mahal, hindi ka sapat. Napahawak siya sa kanyang ulo. Huwag kang makinig! Sigaw ni Liwanag. Ang mga mata ng dalawang duwende ay nagningning sa matingkad na puting liwanag. Isang bilog na sinag ang pumalibot kay Daniel. Tila panangga laban sa anino. Hindi ka pag-aari ng dilim, mariing sabi ni Amihan. Ang maitim na usok ay kumislot. Tila nasaktan sa liwanag. Ngunit hindi ito tuluyang naglaho. Unti-unti lamang itong umatras at nawala sa pagitan ng mga ugat. Nanatiling tahimik ang paligid. Humihingal si Daniel. Ano po iyon? Isang paalala, sagot ni Amihan, na ang laban ay hindi lamang sa labas, kundi sa loob. Hanggat may galit sa bahay ninyo, dagdag ni Liwanag, mananatili itong nag-aabang. Napaupo si Daniel sa damuhan. Paano ko po ito mapipigilan? Lumapit si Amihan at tumayo sa harap niya. Sa pamamagitan ng pagpili, sagot nito. Sa bawat pagkakataong pipiliin mong maging mabuti kahit nasasaktan, pinapahina mo ito. Ngunit, hindi mo kailangang magtiis ng walang hanggan, dagdag ni Liwanag. May panahon ng pagbabago. Sa bahay, si Aling Marta ay biglang nakaramdam ng pagkahilo. Napaupo siya sa gilid ng kama. Saglit niyang naalala ang sarili noong bata pa siya. Ang mga sigaw, ang mga kamay na mabibigat din noon. Ngunit mabilis niya iyong itinaboy sa isipan. Sa ilalim ng balete, nagkaroon ng katahimikan. Hindi pa ito tapos, bulong ni Liwanag. Oo, sagot ni Amihan. Ngunit ngayon, alam na natin ang kalaban. At sa unang pagkakataon, naunawaan ni Daniel na ang kanyang laban ay mas malalim kaysa sa kanyang nakikita. Hindi lamang ito tungkol sa galit ng isang ina, kundi sa aninong matagal ng naninirahan sa pagitan ng kanilang mga sugat. At habang papalubog ang araw, isang tanong ang nanatili sa kanyang puso. Kung ang dilim ay nagmumula sa sugat, may paraan kaya upang ito'y tuluyang maghilom? Magdamag na hindi nakatulog ng mahimbing si Daniel. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, sumasagi sa kanyang isipan ang malamig na bulong ng anino. Ngunit kasabay nito, naroon din ang liwanag ni Amihan at Liwanag. Isang paalala na may lakas siyang taglay. Sa kabilang silid, hindi rin mapakali si Aling Marta. Isang matagal nang alaala ang pilit na bumabalik sa kanya. Ang kanyang sariling pagkabata, ang mga salitang matutulis, ang pakiramdam na hindi sapat. Matagal na niya iyong ibinaon sa limot, ngunit tila may puwersang humihila rito pabalik sa ibabaw. Kinabukasan, tahimik ang agahan. Hindi sumigaw si Aling Marta. Hindi rin siya nagsalita ng higit sa kinakailangan. Si Daniel, bagaman nagtataka, ay hindi nagtanong. Natutunan na niyang ang katahimikan ay maaaring maging pahinga. Pag-alis niya papuntang paaralan, may biglang bumigat na pakiramdam sa loob ng bahay.
Sa sulok ng sala, unti-unting nabuo ang maitim na usok. Hindi ito lantad sa mata ng tao, ngunit ramdam ang presensya nito. Nakikisiksik sa bawat hindi nabigkas na salita, sa bawat alaala ng sakit na hindi nahaharap. Sa ilalim ng balete, agad itong naramdaman ni Amihan at Liwanag. Pinapalakas ito ng kanyang ina, sabi ni Liwanag. May lungkot sa tinig. Hindi niya sinasadya, tugon ni Amihan. Ngunit ang galit na hindi napapawi ay nagiging tahanan ng dilim. Kung hindi siya magbabago, lalakas ang anino. Tahimik na tumango si Amihan. Ngunit hindi natin maaaring pilitin ang puso ng tao. Maaari lamang natin silang tulungan makita ang katotohanan. Pag-uwi ni Daniel, natagpuan niya ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng mesa. Tila malalim ang iniisip. Nanay? Maingat niyang tawag. Saglit siyang tiningnan ni Aling Marta. May kakaibang anyo ang kanyang mga mata. Hindi kasing tigas ng dati. Ngunit hindi rin ganap na malambot. Mag-aral ka muna, maikli niyang sabi. Walang sigaw. Walang paninisi. Ngunit sa likod ng kanyang likod, muling kumislot ang anino. Hindi ito ganap na naglaho. Naghihintay lamang ito ng pagkakataon. Kinagabihan, nagtungo si Daniel sa ilalim ng balete. Nararamdaman ko pa rin po yon, sabi niya sa dalawang duwende. Hindi ito basta mawawala, sagot ni Amihan. Ang anino ay nakatali sa sugat ng nakaraan. Kung ang sugat ay maghilom, dagdag ni Liwanag, mawawala rin ito. Paano po maghihilom ang sugat na hindi inaamin? Tanong ni Daniel. Napatingin sa kanya si Amihan, tila humanga sa kanyang tanong. Sa pamamagitan ng pag-alaala at pagpapatawad, sagot nito. Ngunit, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagpayag sa pananakit. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Napayuko si Daniel. Hindi ko po alam kung kaya ko. Lumapit si Liwanag at marahang inilapat ang kamay nito sa kanyang noo. Isang banayad na init ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi mo kailangang gawin yon ngayon, sabi nito. Ngunit, huwag mong hayaang ang sakit ang magdikta kung sino ka. Habang sila'y nag-uusap, sa loob ng bahay, may isang lumang kahon si Aling Marta na matagal nang hindi binubuksan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may nagtutulak sa kanya upang hanapin iyon. Binuksan niya ang kahon at nakita ang isang lumang larawan. Isang batang babaeng payat, may pasa sa braso, at may matang katulad ng kay Daniel. Napahigpit ang kanyang paghawak sa larawan. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, tumulo ang kanyang luha. Sa labas, bahagyang humina ang presensya ng anino. Sa ilalim ng balete, napatingin si Amihan sa bahay. May nangyayari, bulong nito. Ang sugat ay nagsisimulang umamin, sagot ni Liwanag. Ngunit hindi pa tapos ang laban, sapagkat ang paghilom ay hindi isang sandali lamang. Ito ay isang proseso na puno ng pag-amin, pagsisisi, at lakas ng loob. At sa gabing iyon, habang tahimik na umiiyak ang isang ina sa loob ng bahay at tahimik na nagdarasal ang isang anak sa ilalim ng balete, ang dalawang duwending puti ay nagbantay. Dahil alam nilang ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagharap sa sariling anino. Maagang nagising si Daniel kinabukasan. Dala pa rin ang mga salitang iniwan sa kanya ng dalawang duwende. May kakaibang katahimikan sa bahay. Hindi iyong mabigat at nakakasakal, kundi tila may hinihintay. Sa kusina, naroon si Aling Marta. Hindi siya abala tulad ng dati. Nakaupo lamang siya, hawak ang isang lumang larawan. Nang marinig niya ang mga yabag ni Daniel,
Mabilis niya itong itinago sa ilalim ng mesa. "Gising ka na?" tanong niya. Hindi nakatingin. "Opo," sagot ng bata. Sandaling nagtagpo kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita ni Daniel. May pagod, may lungkot, at tila may bagay na nais sabihin, ngunit hindi mabigkas. "Pag-almusal ka," mahinang sabi ng ina. Tahimik silang kumain. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may mga alaalang unti-unting gumagalaw, mga alaalang matagal nang ibinaon. Sa ilalim ng balete, dama ni na Amihan at Liwanag ang pagbabago sa hangin. "Ang anino ay hindi ganap na naglaho," sabi ni Liwanag. "Ngunit mahina ito ngayon." "Dahil may luha na," tugon ni Amihan. "Ang pag-iyak ay hindi kahinaan. Ito ay pagbukas ng sugat upang ito'y mahilom." Pagbalik ni Daniel mula sa paaralan, natagpuan niyang bukas ang mga bintana ng bahay. Pinapasok ang liwanag ng hapon. Abala si Aling Marta sa pag-aayos ng mga lumang gamit. "Daniel," tawag niya. Napahinto ang bata. "Po? Umupo ka rito." May kaba sa dibdib ni Daniel habang lumalapit. Umupo siya sa tapat ng kanyang ina, hindi alam kung ano ang aasahan. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. "Alam mo ba," panimula ni Aling Marta, "noong bata ako, hindi rin naging madali ang buhay." Hindi agad nakaimik si Daniel. Hindi pa niya naririnig ang kanyang ina na nagsalita tungkol sa sarili nito. "May mga pagkakataon na pakiramdam ko, wala akong ginawang tama," patuloy nito. "At kapag hindi ako sapat, may kapalit iyon." Unti-unting nabuo ang larawan sa isipan ni Daniel. Ang aninong nakita niya, marahil ay hindi lamang bunga ng kasalukuyan kundi ng nakaraan. "Hindi ko namalayan," dagdag ni Aling Marta, "na naipapasa ko na pala ang sakit na iyon." Napayo ko siya. Sa unang pagkakataon, may bahagyang panginginig sa kanyang tinig. Tahimik lamang si Daniel. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit sa kanyang dibdib, may kakaibang init. Hindi na takot, kundi pag-unawa. "Hindi ko sinasabing tama ang nagawa ko," sabi ng ina. "At hindi ko inaasahang agad mo nang akong mapapatawad." Ang mga salitang iyon ay tila mabigat ngunit totoo. Sa labas ng bahay, may bahagyang pag-ikot ng maitim na usok. Sinubukan nitong pumasok sa pagitan ng kanilang katahimikan, ngunit tila may hadlang, isang liwanag na unti-unting lumalawak mula sa kanilang pag-uusap. Sa ilalim ng balete, napangiti si Liwanag. "Ang pag-amin ng unang hakbang," sabi nito. "Oo," sagot ni Amihan. "Ngunit ang pagbabago ay susubukin." Sa loob ng bahay, dahan-dahang nagsalita si Daniel. "Nanay, natatakot po ako minsan." Napapikit si Aling Marta. "Alam ko," sagot niya, "at iyon ang pinakamabigat kong pagkakamali. Hindi ito isang ganap na paghingi ng tawad, ngunit ito'y simula." Sa sandaling iyon, ang maitim na anino sa sulok ng bahay ay kumislot at tila nabawasan ng kapal. Hindi pa ito tuluyang naglalaho, ngunit hindi na rin ito kasing lakas ng dati. "Hindi magiging madali," sabi ni Aling Marta, halos sa sarili. "Pero susubukan ko." Sa gabing iyon, hindi nagtungo si Daniel agad sa balete. Nanatili siya sa loob ng bahay, tumutulong sa kanyang ina sa pag-aayos ng hapunan. May mga sandaling awkward, may mga sandaling tahimik, ngunit wala ang sigaw at galit. Nang siya'y makalabas din sa huli, naroon ang dalawang duwende. Nakamasid. "May pag-asa po ba talaga?" tanong ni Daniel. "Lagi," sagot ni Amihan. "Basta't may pusong handang magbago," dagdag ni Liwanag. Ngunit habang sila'y nag-uusap, sa di kalayuan, ang anino ay nagtipon muli. Mas maliit kaysa dati,
ngunit hindi pa sumusuko. Sapagkat ang dilim ay hindi basta nawawala. Ito'y huling susubok bago tuluyang maparam. At alam ng dalawang duwending puti na darating ang sandali ng huling pagsubok. Isang pagsubok na magpapasya kung ang liwanag ba ang mananatili o ang anino ang muling mananaig. Lumipas ang ilang araw na tila mas maaliwalas ang hangin sa loob ng bahay. Hindi pa man ganap na nagbabago ang lahat. May mga sandaling hindi na kailangang mag-ingat ni Daniel sa bawat kilos. May mga oras na nagtatanong si Aling Marta kung kumain na siya sa paaralan. May mga gabing tahimik silang sabay na nag-aayos ng hapunan. Ngunit ang paghilom ay hindi tuwid na landas. May mga pagkakataong bumabalik ang kirot. Isang hapon, dumating si Aling Marta mula sa palengke na pagod at may mabigat na dalang bayarin. Halata sa kanyang mukha ang pangamba. Hindi niya napansin, napalayan, na napalakas ang pagsara niya ng pinto. Napatingin si Daniel. May problema po ba? Maingat niyang tanong. Hindi agad sumagot ang ina. Ngunit ang mga alalahanin ay tila nagsiksikan sa kanyang dibdib. Mga bayaring kailangang bayaran. Mga takot na muling mabigo. Sa sulok ng sala, unti-unting nabuo ang manipis na maitim na usok. Mas mahina ito kaysa dati. Ngunit malinaw ang layunin. Maghasik ng galit. Bakit hindi mo inayos ang mga gamit na sinabi ko? Biglang tanong ni Aling Marta. Bahagyang tumataas ang boses. Naalala ni Daniel ang bilin, ngunit hindi niya ito agad nagawa dahil sa takdang aralin. Pasensya na po. Gagawin ko na po ngayon, sagot niya. Ngunit ang anino ay sumingaw sa pagitan nila. Pinalalakas ang tensyon. Lagi na lang ganyan, bulalas ng ina. Sa labas ng bahay, naramdaman ni na amihan at liwanag ang biglang pagbigat ng hangin. Sumusubok itong muli, sabi ni liwanag. Ngunit mas mahina na ito, tugon ni amihan. Ang tanong ay kung sino ang pipiliin nilang pakinggan. Sa loob ng bahay, napansin ni Daniel ang bahagyang pagdilim ng sulok ng silid. Naaalala niya ang mga sinabi ng mga duwende. Ang anino ay lumalakas sa galit. Huminga siya ng malalim. Nay, mahinahon niyang sabi. Gagawin ko po agad. Huwag po kayong mag-alala. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig. Hindi rin ito mapanghamon. May katahimikan dito. Napahinto si Aling Marta. Ang galit na halos sumiklab ay tila nahinto sa hangin. Sa sandaling iyon, may alaala siyang bumalik. Ang sarili niyang tinig noong bata pa siya. Mahinang nagsasabing, pasensya na po. At ang alaala ng isang matandang boses na hindi nakinig. Unti-unting bumaba ang kanyang balikat. Hindi ikaw ang dahilan ng problema, mahina niyang sabi. Sa sulok, ang anino ay kumislot na parang nasaktan. Sinubukan nitong lumaki, ngunit tila may hindi na ito mahanap na puwang. Pagod lang ako, dagdag ni Aling Marta. Tahimik na lumapit si Daniel at kinuha ang mga dalang supot mula sa kanyang ina. Tutulungan ko po kayo. Sa labas, isang banayad na liwanag ang kumalat mula sa bintana. Pinipili nila ang liwanag, bulong ni liwanag. Oo, sagot ni amihan. At sa bawat pagpili, nababawasan ang lakas ng dilim. Sa loob ng bahay, ang maitim na usok ay unti-unting lumiit. Hanggang sa ito'y maging manipis na hibla na lamang at tuluyang naglaho sa hangin. Ngunit, hindi yon naglaho ng walang bakas. Sa halip, tila may malamig na bulong na huling sumagi sa silid. Isang hudyat na ito ang huling pagtatangka. Kinagabihan, nagtungo si Daniel sa ilalim ng balete. Naramdaman ko po iyon, sabi niya. Nakita namin, sagot ni amihan. Natakot ako, pero naalala ko ang sinabi ninyo.
Ngumiti si Liwanag. At ano ang pinili mo? Hindi magalit. Tahimik na tumango si Amihan. Iyon ang tunay na tapang. Sa unang pagkakataon, ang hangin sa paligid ng balete ay ganap na magaan. Wala ang malamig na presensya na dati laging nakaabang. Natapos na po ba? Tanong ni Daniel. Ang anino sa inyong tahanan ay nawala na ng lakas, sagot ni Amihan. Ngunit, ang tunay na laban ay ang pagpapatuloy ng pagbabago. Ang liwanag, dagdag ni Liwanag, ay kailangang alagaan araw-araw. Napatingin si Daniel sa bahay. Sa loob nito, nakita niya ang kanyang ina na nag-aayos ng mesa. Hindi na mabigat ang galaw. Sa unang pagkakataon, ang salitang tahanan ay hindi na nakakatakot sa kanyang isip. At habang ang gabi ay tuluyang bumalot sa paligid, ang dalawang duwending puti ay nagkatinginan. Handa na siya sa susunod na yugto, sabi ni Amihan. Oh, sagot ni Liwanag. Ngunit may isang bagay pa siyang kailangang maunawaan. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagsimulang maramdaman ni Daniel na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pagligtas mula sa dilim, kundi tungkol sa pagbuo ng isang bagong liwanag. Lumipas ang mga linggo na tila mas payapa ang tahanan ni na Daniel. Hindi perpekto ang lahat. May mga araw pa ring may tensyon, may mga sandaling bumabalik ang pagod at pangamba. Ngunit, hindi na ito tulad ng dati na laging nauuwi sa sigaw at takot. Mas madalas nang nag-uusap ang mag-ina. Hindi man mahaba ang kanilang mga pag-uusap, may mga simpleng tanong na dati hindi naririnig sa loob ng bahay. Kumain ka na ba sa eskwela? Kamusta ang aralin mo? Para kay Daniel, ang mga salitang iyon ay tila mga binhing dahan-dahang tumutubo sa kanyang puso. Ngunit, isang gabi, habang siya'y nakahiga, may isang tanong na hindi niya maiwasang isipin. Kaya ko na bang patawarin siya? Kinabukasan, nagtungo siya sa ilalim ng balete. Naroon sina Amihan at Liwanag. Tila hinihintay ang kanyang pagdating. May bumabagabag po sa akin, sabi ni Daniel habang nakaupo sa damuhan. Ano yon? Tanong ni Liwanag. Alam ko pong nagsisikap si nanay. Nakikita ko po yon. Pero kapag naaalala ko ang mga nangyari noon, masakit pa rin. Tahimik na tumango si Amihan. Ang sugat na matagal nang nasaktan ay hindi agad nawawala. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong magpatawad, dagdag ni Liwanag. Ang pagpapatawad ay hindi isang utos. Isa itong proseso. Napatingin si Daniel sa kanilang dalawa. Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng pagpapatawad? Saglit na natahimik ang paligid, tila nakikinig pati ang mga dahon ng balete. Ang pagpapatawad, paliwanag ni Amihan, ay hindi paglimot sa nangyari. Ito ay ang pagpiling huwag hayaang kontrolin ng nakaraan ng iyong kasalukuyan. Kapag pinili mong magpatawad, sabi ni Liwanag, pinapalaya mo ang sarili mo sa bigat ng galit. Hindi ito para sa iba lamang. Ito ay para sa iyo. Napayuko si Daniel. Natakot po ako noon. Hanggang ngayon, minsan natatakot pa rin ako. At natural iyon, sagot ni Amihan. Ngunit ngayon, may kaalaman ka na. Naiintindihan mo na kung saan nanggaling ang sakit. Habang sila'y nag-uusap, may banayad na liwanag na kumalat sa paligid ng balete. Mas malinaw, mas mainit kaysa dati. Sa bahay, si Aling Marta ay tahimik na nag-aayos ng mga lumang gamit. Napansin niyang mas madalas na siyang nag-iisip bago magsalita. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagnanais na hindi na maulit ang nakaraan. May sandali ring bumabalik ang dati niyang init ng ulo, ngunit tuwing iyon ay mararamdaman niya ang bigat sa dibdib. Isang paalala ng mga luhang tumulo sa harap ng lumang larawan. Isang gabi, naglakas loob si Daniel. Nay,
Tawag niya habang naghahapunan sila. Bakit? Sagot ng ina. Salamat po sa pagsubok. Napahinto si Aling Marta. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Hindi ko pa po nakakalimutan ng lahat. Dagdag ni Daniel, tapat ang tingin. Pero gusto ko pong subukan na maging maayos tayo. Unti-unting napunuan ng luha ang mga mata ng ina. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa pagkakataong yan. Mahina niyang sabi. Pareho po tayong nagsisimula ulit, sagot ni Daniel. Sa sandaling iyon, ang liwanag sa loob ng bahay ay tila mas luminaw. Wala nang bakas ng anino sa mga sulok. Ang hangin ay hindi na mabigat. Sa ilalim ng balete, naramdaman ni Amihan at Liwanag ang ganap na pagkawala ng dilim. Tapos na, bulong ni Liwanag. Ang anino ay wala na, sagot ni Amihan. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa kanila. Ngunit sa kanilang mga mata, may kakaibang lungkot. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Daniel, na tila nakaramdam ng pagbabago. Lumapit si Amihan. Ang aming tungkulin ay gabayan ka sa sandaling kailangan mo, sabi nito. At ngayon, dagdag ni Liwanag, natutunan mo na ang liwanag na hindi na kailangang bantayan. Napuno ng kaba ang dibdib ni Daniel. Aalis na po ba kayo? Nagkatinginan ng dalawang duwende. Ang kanilang mga anyo ay tila mas maliwanag kaysa dati. Hindi kami tuluyang mawawala, sagot ni Amihan. Ngunit hindi mo na kami makikita tulad ng dati. Dahil ang lakas na hinahanap mo ay nasa loob mo na, sabi ni Liwanag. Tahimik na tumulo ang luha sa pisngi ni Daniel. Salamat po, bulong niya. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang dalawang duwending puti ay unti-unting naging sinag ng liwanag. Umaangat patungo sa mga sanga ng balete hanggang sa tuluyan silang maglaho sa pagitan ng mga dahon. Nanatiling nakatayo si Daniel, nakatingin sa puno. Hindi na siya nag-isa. Hindi dahil may mga duwending nagbabantay, kundi dahil natutunan niyang bantayan ang sarili niyang puso. At sa unang pagkakataon, nang siya'y bumalik sa loob ng bahay, hindi takot ang kanyang dala kundi pag-asa. Ang liwanag ay hindi na nasa labas lamang. Ito'y nasa kanya na. Nagbago ang tunog ng umaga sa kanilang bahay. Dati, ang paggising ni Daniel ay may kasamang kaba. Pakiramdam na tila may nakabantay na pagkakamali sa bawat galaw. Ngayon, ang una niyang naririnig ay ang mahinang kaluskos ng kawali at ang mahinang paghuni ng radyo sa kusina. Hindi yun masigla, ngunit hindi na rin mabigat. Paglabas niya ng silid, nadatnan niya si Aling Marta na naghahain ng simpleng almusal. Gising ka na? Tanong nito. Hindi na matalim ang tinig. Opo, sagot ni Daniel. May ilang sandaling katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na nakakasakal. Ito'y tila pahinga sa pagitan ng dalawang pusong natutong mag-ingat sa isa't isa. May proyekto ka ba ngayon? Tanong ng ina. Meron po. Kailangan ko pong gumawa ng sanaysay tungkol sa pamilya. Bahagyang natigilan si Aling Marta. Ngunit, hindi siya umiwas. Ano ang isusulat mo? Hindi agad sumagot si Daniel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil pinipili niya ang mga salitang magiging totoo, ngunit hindi nakakasugat. Isusulat ko po na ang pamilya ay hindi perpekto, pero maaari itong magbago. Hindi nakapagsalita ang ina. Marahan lamang siyang tumango. Sa paaralan, napansin ng guro ang kakaibang sigla ni Daniel. Hindi na siya gaanong tahimik. Nakikipag-usap na siya sa ilang kaklase. May ngiti na sa kanyang mga mata, hindi malaki, ngunit tunay. Sa ilalim ng matandang balete, tahimik ang paligid. Wala na ang kislap ng mga duwending puti, ngunit tila may natitirang init sa hangin. Parang bakas ng isang presensyang minsang nagbantay.
Pag-uwi niya, dumaan si Daniel sa ilalim ng puno. "Salamat," mahina niyang sabi. Kahit alam niyang hindi na niya sila makikita. Ngunit sa pag-ihip ng hangin, tila may bulong na bumalik sa kanya, banayad at magaan. Sa bahay, unti-unting nagbabago ang mga gawi. May mga araw pa ring napapataas ang boses ni Aling Marta, ngunit agad niya itong napapansin. Natututo siyang huminga ng malalim bago magsalita. Natututo siyang magsabi ng pasensya na kapag kinakailangan. At sa bawat paghingi niya ng tawad, may bahagi ng kanyang sariling sugat ang gumagaling. Isang gabi, habang nag-aaral si Daniel, lumapit ang kanyang ina. "Daniel," tawag nito. "Po, salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon." Napatingin ang bata sa kanya. "Salamat din po." Hindi nila kailangang magsabi pa ng marami. Ang mga salitang iyon ay sapat na. Sa labas ng bahay, ang buwan ay maliwanag. Wala nang aninong gumagalaw sa mga sulok. Wala nang malamig na hangin na nagbabadya ng galit. Sa halip, may isang bagong pakiramdam na namamayani. Isang katahimikang hindi bunga ng takot, kundi ng pag-unawa. Sa kanyang kwarto, nagsimulang isulat ni Daniel ang kanyang sanaysay. Ang pamilya ay hindi laging tahimik at masaya. Minsan, ito ay puno ng sigaw at luha. Ngunit, natutunan ko na ang galit ay maaaring mapalitan ng pag-unawa. Ang sugat ay maaaring maghilom kung haharapin. At ang liwanag ay maaaring magmula sa pusong handang magpatawad. Habang isinusulat niya ang huling pangungusap, naramdaman niya ang isang banayad na init sa kanyang dibdib. Hindi na tulad ng dati na hiram sa iba, kundi galing sa kanyang sariling loob. At sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya ang isang katotohanan. Ang batang minsang natakot sa dilim ay natutong maging liwanag. Dumating ang araw ng pagpapasa ng sanaysay. Maagang nagising si Daniel. Dala ang papel na maingat niyang isinilid sa kanyang bag. Habang naglalakad papunta sa paaralan, dama niya ang kakaibang kapanatagan. Hindi na mabigat ang bawat hakbang. Hindi na siya nagmamadaling takasan ng bahay. At hindi na rin siya natatakot sa pag-uwi. Sa silid-aralan, isa-isa nilang binasa ang kanilang mga isinulat. Nang siya na ang tinawag, bahagyang kinabahan si Daniel, ngunit hindi ito tulad ng takot na dati niyang nararamdaman. Tumayo siya at nagsimulang magbasa. Habang binibigkas niya ang mga salitang isinulat mula sa kanyang puso, naramdaman niyang ang bawat pangungusap ay tila naglilinis ng natitirang bakas ng sakit sa kanyang alaala. Hindi niya ibinunyag ang lahat ng detalye. Hindi niya kailangang gawin iyon. Ang mahalaga ay ang aral. Ang pag-unawa na ang pagbabago ay posible. Pagkatapos niyang magbasa, sandaling natahimik ang klase. Pagkaraan, marahang nagsalita ang kanyang guro. "Napakaganda ng iyong mensahe, Daniel," sabi nito. "Ipinakita mo na ang lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pinagdaanan, kundi sa kanyang piniling maging." Umupo si Daniel na may ngiti. Hindi iyon ngiting ipinipilit. Ito ay ngiting nagmumula sa kapanatagan. Pag-uwi niya, nadatnan niya ang kanyang ina na nagdidilig ng mga halaman sa harap ng bahay. Hindi niya maalala kung kailan huling naging ganito kaaliwalas ang kanilang bakuran. "Maaga ka?" tanong ni Aling Marta. "Opo, nabasa ko po ang sanaysay ko." "Talaga? Ano ang sabi ng guro mo?" "Maganda raw po." Ngumiti ang ina. Isang ngiting hindi mapait, hindi pilit. Tunay. "Alam mo," wika nito, "marami pa akong kailangang itama. Hindi ko mababawi ang nakaraan.
Pero kaya kong baguhin ang ngayon. Lumapit si Daniel at tumulong sa pagdidilig. Nagbabago na po tayo, sagot niya. Hindi man perpekto ang kanilang relasyon, may pundasyon na itong mas matibay kaysa dati. Pag-amin, pag-unawa, at pagsisikap. Kinagabihan, bago matulog, dumaan si Daniel sa ilalim ng balete. Tahimik ang paligid. Walang liwanag na kumikislap. Walang maliit na anyong nakamasid. Ngunit, naroon pa rin ang pakiramdam ng pasasalamat. Hindi ko po kayo makakalimutan, pulong niya. Isang banayad na hangin ang dumampi sa kanyang mukha, tila yakap na hindi nakikita. Sa loob ng bahay, si Aling Marta ay nakaupo sa tabi ng bintana. Hindi na siya tinutugis ng anino ng kanyang nakaraan. Sa halip, pinipili niyang harapin ito araw-araw, hindi upang lamunin siya, kundi upang matutong maging mas mahinahon. Ang dilim na minsang naghari sa kanilang tahanan ay tuluyan ng naglaho. Hindi dahil may nagtaboy dito, kundi dahil may mga pusong piniling magbago. Lumipas ang mga buwan. Si Daniel ay mas naging bukas sa pakikipagkaibigan. Mas naging matatag sa paaralan. At sa tuwing may kaklasing tila tahimik at may dalang mabigat na damdamin, marunong na siyang makinig. Dahil alam niya ang pakiramdam na walang nakakarinig. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw, napangiti siya. Naalala niya ang batang minsang nakaupo sa ilalim ng balete, umiiyak at humihiling ng tulong. Hindi na siya ang batang iyon. Ngayon, iya ang batang natutong maging liwanag, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba. At sa ilalim ng matandang puno, kung minsan, kapag tama ang timpla ng hangin at liwanag, tila may dalawang mumunting kislap na sumasayaw sa pagitan ng mga dahon. Hindi na sila kailangang magpakita, sapagkat ang batang kanilang binantayan ay natuto ng tumayo sa sarili niyang liwanag.